Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ating tatalakayin ang isang napakahalagang usapin. Maaari bang muling tumakbo sa isang pampublikong posisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte? At kung oo, ano ang posibleng magiging epekto nito sa ating batas at demokrasya? Alamin natin ang sagot batay sa Saligang Batas ng Pilipinas. Kamakailan nagbitiw ng pahayag si dating Pangulong Duterte na kung sakaling ma-impeach ang kaniyang anak na si BP Sara Duterte, siya'y tatakbo muli bilang Pangulo. Ngunit posible ba ito? Ano ang sinasabi ng ating Saligang Batas? Sa araw na ito, ating susuriin ang mga legal na batayan, posibleng kahinatnan at malawakang epekto ng ganitong sitwasyon. Ayon sa 1987 Saligang Batas, ang isang pamulo ng Pilipinas ay maaaring maglingkod lamang ng isang termino na 6 na taon. Dahil si Duterte ay nakapagsilbi na mula sa 2016 hanggang 2022, hindi na siya maaaring tumakbo muli bilang Pangulo kailanman. Ito ay isang malinaw na pagbabawal na walang puwang para sa interpretasyon. Ngunit paano kung pilitin niyang tumakbo muli? Narito ang posibleng mangyari. Una, diskwalifikasyon. Tiyak na ibabasura ng COMELEC ang kanyang kandidatura. Pangalawa, kaso sa Korte Suprema. Maaari siyang idemanda ng sino mang mamamayan o grupo upang ideklarang labag sa Saligang Batas ang kanyang kandidatura. Pangatlo, parusa. Ang sino mang tatakbo ng labag sa Saligang Batas ay maaaring makulong, pagmultahin at ipagbawas sa anumang pampublikong posisyon. Kung hindi siya maaaring tumakbo bilang Pangulo, maaari ba siyang tumakbo sa ibang posisyon? Oo, maaari siyang tumakbo bilang Senador, Congressman o Mayor, tulad ng ginawa noon ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Joseph Estrada. Paano kung pangalawang Pangulo? Posible, pero controversial. Bagamat walang direktang pagbabawal, maaari itong questionin sa Korte Suprema. Kung manalo siya bilang Vice Presidente at magbitiw ang Pangulo, maaari siya bumalik sa Malacanang na isang paraan ng pag-iwas sa pagbabawal ng muling pagtakbo sa pagkapangulo. Hindi lang ito usapin ni Duterte, usapin na rin ito ng ating demokrasya. Kung ang isang dating Pangulo ay makahanap ng paraan upang bumalik sa kapangyarihan, masisira ang diwa ng Saligang Batas. Kung si Duterte ang maging Vice Presidente at biglang bumaba ang Pangulo, maaari siyang bumalik sa kapangyarihan, isang malinaw na paglabag sa prinsipyo ng isang beses na termino lamang. Maaari itong maging mapanganib na halimbawa sa mga susunod na lider na nais manipulahin ang batas para manatili sa posisyon. Upang ibuod lahat, una, hindi maaaring tumakbo si Duterte bilang Pangulo muli. Pangalawa, maaari siyang tumakbo bilang Vice Presidente, ngunit maaari itong questionin sa Korte Suprema. Pangatlo, maaari siyang tumakbo bilang Senador, Congressman o Mayor. Ang mahalaga rito ay hindi lang ang kandidatura ni Duterte, kundi ang proteksyon ng ating demokrasya. Ang ating Saligang Batas ay may malinaw na mga limitasyon upang maiwasan ang diktadura at pagsasamantala sa kapangyarihan. Bilang mamamayan, tungkulin nating tiyakin na ang mga pinuno natin ay sumusunod sa batas at hindi ito binabaluktot para sa sariling interes. Maraming salamat.